Sobrang tindi po na nangyari sa last round po dito sa kakatapos lang na Tata Steel Chess 2025. Sobrang unpredictable ng mga resulta sa last round. Mabibigla talaga kayo. Grabe to, no? Hindi inaasahan ang karamihang resulta. Ganito po kasi nangyayari bago po ang last round. Leading po si Gukesh at Pragnanandha with 8.5 na sumusunod si Nodalbek with 7.5. Eto ngayon kalaban po ni Arjun Erigaisi si Gukesh. At kung hindi nyo po alam, si Arjun sa torneo nagkakalat. Puro talo po ang inabot niyan. Talo kay Hari Krishna, Pragnanandha, kay Pedosib, kay sa pinaka-lowest seed, kay Max Wanderman. Tas puro tabla. Wala po siya kahit isang panalo except nung round number 12 before this round, nanalo po siya kay Nodalbek. No? Ngayon, kalaban niya naman si Gukesh na sobrang ganda ng laro. Wala pa pong talo kahit isa. Anong nangyari dito? Alam niyo po ang aking prediction. Magtatabla na maaga kasi halos champion na yan eh. Kung tabla na lang kailangan eh. Anong nangyari? O, tingnan niyo po E4 ang tinira ni Gukesh. E5, Knight F3, Knight F6, kinapture. Petro, nag D6, umatras, kakaiba yung approach. Usually pumupunta yan dito eh. Pero dyan pumunta, yan yung Paulsen attack eh. So, ang ginagawa, Knight takes E4, Queen E2, nakapin, Queen E7. Kasi babagsak ng kabayo eh. Nag-Knight E3, and then nag-atras ng kabayo. Tumira po ng Knight C6, tumira naman ng Bishop E6. Tamang develop lang. Tapos pagka G3, nag-Knight C6, Bishop G2 develop, Queen D7. And so, gusto po siguro i-Bishop E7, pero ang ginawa po ni Gukesh dito, nobility na. Ito po yung castling. Kasi, ang ginawa ng puti dati, agresibong umatake sa queenside eh. Kasi nga, baka mag-casting sa queenside to. Anyway, nag-casting pa rin sa queenside yan eh. So, pagka-casting sa queenside, ang Queen D7 pala, para dito. Akala ko kasi ilalabas eh. Anyway, nag-B po si Gukesh na transpose pa rin. Nag-D5 naman. Ito pong si Erigaisi na sinagot ng B5. At kung titingnan nyo po yung time, tingnan nyo po yung time, 1:30 to pa si Gukesh, 1:10 na lang si Erigaisi. Ibig sabihin po, grabe ka preparado itong si Gukesh. Bilis tumira. Nag-Knight A5 yan. Pagka Knight A5, nag-D4. Good move pa rin, no? Nag-Bishop H3. Ayan na nga, pinapalit. Kinapture lang po yan. Binawi. And then, nag-Queen F3. And as of the moment, equal daw ito. Sabi ko yan, bumibilis na si Arjun. Bumabagal si Gukesh, pero equal yung position. Malaki chance talaga magtable. Pero hindi eh. Tingnan nyo ginawa. Agresibong umatake sa queenside. Pagka-atake sa queenside, akala ko ipapalit na lang yung Reyna by checking here. Hindi. Tumira po ng Knight takes. Kinain yung pawn. Akin na yan. Libre yan eh. Pero ano bang meron? Binibigay talaga yan kasi may H4. At pagka H4, Knight takes F6. Kinapture. And then, nag-rook lang sa may D1 na medyo mali na daw. Bakit po ba nag-rook D1? Kailangan niya itong depensahan. Ngayon, bakit yan mali? Nakakatakot po kasi yung posisyon. Ibalik ko lang muna, ang tamang tira daw, ipalit mo talaga yung Reyna. Ang rook D1 po kasi, kakainin lang yung pawn, at pagkabawi mo ng pawn, pasado yan bukas po ito. Yes! Depensado ng Reyna for the meantime. Kasi isang check lang yan, pagka dito, ipapalit. Kaso, nag-Knight C4 yan hindi makagalaw yung king. Pagka Knight C4, nag-Bishop F4 develop, which is completely bad. Ibalik natin. Ang tamang tira daw talaga Queen G2. Pero ito ay mali kasi titirahan ka lang ng Bishop H6. Natempuhan dahil nga parang kailangan mong kainin, mabilis yung development na ganun. At hindi ka makaporma, wala kang pupuntahan eh. Kaya kinapture na lang, tinakes, and then pagka-queen doon, umatras yung Reyna, nag-rook sa B1, and then ayan na. At ito daw po ay completely losing na for the side of Gukesh. Yung nagkakalat ka sa torneo, pero eto, pipisakin mo na yung kababayan mong magcha-champion na sana. Anong nangyari? Nag-rook B4, nag-knight lang po sa A3, attacking na po ng C2, na sinagot na lang ng B6. Ibalik natin, coach, ba't hindi na lang ito dinipensa? Like, gumano na lang. Hindi po pwede. Kasi Queen G5 yan eh. Anong meron dyan? Bumalik ka. Hindi pala pwede bumalik kasi may kain pala dito, no? Ganun din pala talaga babagsak. Papunta ka naman dito, eto yung matindi yung check eh.
O kaya balik na lang natin doon. Hindi na dinipensa. Nag B6 na lang. Kinapture ng pawn. And then nag-rook doon para atakado kung ma-counterplay. Pero knight B5 lang yung ginawa. Antindi ng knight B5 eh. Kasi pagka, balik natin, antindi ng knight B5 eh. Kasi po, pag kinapture po yan, ayan o, takes. Kala mo nakakain ka ng pawn doon. Ngik. Ubus ka dyan. Kasi may check. Pasado kang kainin. At ito po ang tatama sa'yo. Queen H5. Bagsak yung tore. Kaya hindi po ginawa yun. Nag-rook D3 na lang. And then knight takes C3. Rook takes. Nag-king move. At ito po ay wala na daw. Dahil may check sa ilalim. Napapatay sa kanya. Hindi madepensa niyan. Nag-F3 na lang. And then dun talagang papasok sa ilalim. Uubusin ka talaga. At chumapture ng pawn. Kumapture na lang ng pawn. Chinek. Umangat. Bakit po hindi kinain? Pag kinain kasi may check na gano'n. And then, ginanong. Ubos. Grabe yun. Alam mo yun, magkababayan kayo. Magkababayan kayo ha. Tatabla mo na lang. Magcha-champion na yun eh. Pero inubos mo pa. Sabi siguro ni Arjan na guys, walang tropa-tropa dito. Kahit world champion ka, busin kita po. Isa, ganun. Hindi tayo insan ngayon. Pero hindi po dyan natatapos yung pagbibigla ng karamihan. Kasi, tie for first si Gukesh at si Pragnananda. At ang matindi, ang ganda din ng laro ni Prag. Kasi round 10, 11, 12, tinalo niya Vladimir Pedrosi, Fabiano Caruana, Alexis Sarana. Tapos itong last round, kalaban niya po si Vincent Keimer naman. Ayan, ito medyo bibilisan ko na lang. E4 po ang tinira ni Vincent, C6, ayan. So, Karokan po na 2 knights paration. So, yan yung pinili ni Vincent. Okay, and normal po yan yung PNH. Tapos castling. Ayan. Tapos tinutulak po yan. Atras na yung kabayo. Bishop D6, C3. Ayan. Normal pa rin yan. At kung titingnan nyo po yung time ang preparado na naman dito, si Prag. 38 minutes. So, lamang po siya ng 16 minutes. Agad, opening pa lang. This is move number 9. Anyway, nag-C5 po yan. Kinapture, takes, and then knight develops agedly. Nag-castling doon. Umatras, D3. At equal. Equal na naman. Pero, bidyong nahirapan na bigla si Prag. From preparado na nangapa na. Anyway, nag-knight C6, A4, ganun, G3, kunat lang, oo, atras lang, kain-kain, develop, diba? Sobrang kunat lang ng labanan. Nag-bishop D6, rook C8, inatake yung kabayo, tumalon, inatake yung reyna, tumakbo. Ayan, may F4 na kasunod. Umatras agad bago mag-F4. Umatras din yung kabayo, hinihit po yung pawn sa D4, queen B6 to defend, and then nag-B4. Pagka B4, nag-E5, and then nag-H4. Pagka H4, rook sa A1 or A8 para ipalit, pero hindi pinansin. Umatras na yung reyna kasi walang ginagawa na yan dyan. Siguro lilipat po. Nag-rook FC8, then tinakes, kinapture, yun, para ipalit. At ayan na nga po, napalit lang, equal. Nag-queen sa C8 para makapunta sa open file, umatras, nag-atras, ayan, equal lang, ikot-ikot lang. Equal lang po yan. Ngayon, pagka-bishop dito, medyo umu-okay na, ayan nagbigay ng pawn, sinacrifice, kinain naman ni Prag. Pagkakain ni Prag, kinapture, takes, tapos ganun lang. Eto, 1 pawn up si Prag. Pero, grabe yung mga counterplay po niyan. Kasi, mabigat po yung, hindi madepensahan pag nag-doon. May pressure dito. Paano mo didepensahan ng sabay? Walang way. Example po, nag-bishop D6 ka, tatalon doon. Ito, para madepensahan, kailangan ng ganon. No? So, ang tinira po niyan is nag-queen E7. Tapos, hindi. Pumasok lang. Hindi nga tinalon agad Or hindi pinino. Nagpasok agad dito, may counterplay sa B4. So, ginawa po niya, nag-H3 na to prevent na nga po yung knight G5, kinapture. At ito po ay slightly better na bigla sa puti. Atras, ayun, H5. Biglang slightly better sa puti. Last time pressure pa si Prag. At ang nangyari, inunti-unti po yan. Inunti-unti. Inatake yung pawn, bumalik. Chinek, umarang. Doon, queen C6, attacking the bishop, tumakbo. And then, queen B6 lang. Matindi yung queen B6 lang. ang weird na part po dyan bakit binibigay po ito? Libre yan. Kasi queen G6 yan. Ang tindi, no? Tapos pag pumunta ka doon, tirahan ka lang po ng kahit king G2 lang. Sugswang! Hindi makagalaw yung king hindi makagalaw yung queen. Tapos slowly but surely, dadating na yung isang pyesa. Gaganon. Grabe.
Oh, kaya hindi kinakain. Lupit nun eh. Umatras. Pumasok pa rin. Pagka ganun, yun. Ano-ano lang, hindi pa rin na, solid lang. King move lang. Pumasok na. Pumasok na. At umatras. Nag-ikot-ikotan lang po eh. Wala kasing time. Atake. Solid pa rin yung depensa ni Praga. Umatras. Bumabalik. Doon lumipat. Gusto talaga manalo. Kinapture. T-Nakes. Ayun na. Nag-one pawn up na. Kasi nga pag kinapture po yung bishop, bagsak yung d6. Eto at least mas malaki daw chance nito kasi opposite bishop. Kaso wala eh, hindi makaporma yung mga piyesa eh. Ayan Ayan na, dadahan-dahanin na, kiningwakan guys. Ayun, nag-break kasi kailangan makakreate ng pass pawn. Ayun, yun. Pusing ko lang, mali pa daw yan Bishop takes e5 lang kasi panic time na, segundo na lang sila yun, mamatiin. Pagka king g8, check, bumalik doon, chinek, humarang, king f3, paano ito nanalo? Ayun ang blunder. Hindi nyo na. Kasi bishop e7 daw ang tama. Ngayon, blunder po yung bishop e5. Bakit po blunder? Meron pong h6. Tapos agad. Bakit po tapos agad yan pagka h6? Kasi, pag kinapture mo, may takes na ganun. So, nag-bishop b8 na lang yan. Queen g5 lang. Tumira po ng queen doon. Kinapture, takes, check. Ayun. Nangisay. Bakit? Pwede pa mag-king move. Bishop d5. Pwede pa doon. Mate. Haba ng laban na yun. From slightly better, naging equal, tapos naging drawish, tapos natalo pa si Prag. So, ang ending, isang gala, natalo si Gukesh na leading, pero natalo din si Prag na leading. Tapos si Noderbeck natabla naman kay Pentala Hari Krishna. So, ang ending, tie for first pa rin, si Prag nanada at Gukesh. Grabe. Parehong natalo yung leading. At bago ko ibigay yung kabuuan, banggitin ko lang, eto pa isa eto pa unpredictable. Yung top seed, tinalo ng lowest seed. Natalo si Fabiano Caruana. Ay, hahanip na yan. Natalo si Fabi. Di ko sure kung gagawa ko ng separate video to, pero ang lupit kasi ni Max Warmerdam dalawa lang po panalo niyan. Ang tinalo niya lang, alam mo kung sino? Yung dalawang 2800. Tapos ang daming talo. Grabe. Grabe po yan, So, ang ending, magkakaroon ng playoff si Gukesh at si Prag. At grabe din yung playoff. Masasabi mo talaga may waga yung chess, kakaiba ang mga resulta. Abangan niyo po, gagawa ko ng video muli. Ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Ay, teka lang, yung standing pala. Ito po yung standing ng torneo. Gukesh po ay tie for first together with Pragnananda. Noderbeck 8 points. Ayan po, pangatlo. Si Vladimir, 7.5. Anish Giri 7. Wei, at si Fabi yung kala ko hahabol. Pero wala, nasunod-sunod eh. Tinalo ni Pedosib. Pagkatalo kay Bisib, tinalo ni Prag. Tapos tinalo ni Max. Minus 19. Yan po yung pinaka standing ngayon. Si Ari Gaisi, minus 33 na to. Minus 24 na lang. Kasi last 2 rounds, nagpakitang galis na eh. Panalo dalawang sunod kay Noderbeck sa kay Gukesh. Medyo nakabawi. Tinatalo niya yung mga kababata niya. Anyway, yan po ang kabuuan ng torneo. Abangan niyo po yung play-offs between Pragnananda and Gukesh. Dito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyay. Thank you po sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.